Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Diyan po sa ating mga kasama dyan sa lakas. Sana po ang araw po ito ay maging mapagpala sa ating lahat. Ngayon po ay May 13, pangatlong araw na po ng ating devotional prayer. Mauna po mag-pray si Che, si Teddy po ang kasunod, at si Yana po yung panghuli. At devotional po ang kasunod. Devotion po muna bago po yung prayer. Kaya po ay mag-start na. Inaanyayahan ko pong lahat na makipagbasa po kayo sa amin. If you are already with your Bible po, let's open our Bible from Mga Awit, chapter 33, verse 18 to 22. Ready na po ba? Psalms 33, chapter 18, verse 12. Chapter 33, verse 18 to 22. Okay na po. Tunay na ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa kanila na umaasa sa tapat na pag-ibig niya, upang kanyang mailigtas ang kaluluwa nila mula sa kamatayan at sa taggutom ay panatilihin silang buhay. Naghihintay sa Panginoon ng aming kaluluwa, siya ang aming saklolo at panangga. Oo, ang aming puso ay nagagalak sa Kanya, sapagkat kami ay nagtitiwala sa banal na pangalan niya. Sumaamin nawa ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, kung paanong kami ay umaasa sa iyo. Thank you, Lord, for your word. Let's bow down our heads and pray to Jesus. Heavenly Father, we praise you and we glorify your name. Thank you for this afternoon, O God. Kami po ay nagagalak na patuloy na lumapit sa iyo. Hindi po kami, Lord, manghihina, O Diyos, dahil alam namin na araw-araw saan man kami ay nasa amin ka, O Diyos. Patuloy na ang mga mata mo ay nakatuon sa mga anak mo. Salamat po sa pagmamahal, O Lord, na in any trials, Lord, ay sabi nga sa salita mo that you can move big mountains, Lord, that nothing is impossible to you. Heavenly Father, we trust in you and we believe in you, O God. Patuloy na pangahawakan namin ang mga salita mo, O Diyos. Di kami matatakot o mangangamba. We praise you and we glorify your name, O God. As we start to worship you, Father, we ask thee for your presence, O God, that your anointing fall to each and every one of us, O God. Thank you, Father. We give all the glory, highest praise to your name. In Jesus' mighty name we pray. Tayo po ay sama-sama magpuri sa ating mahal na Panginoon. Pray po natin ang ating gabi sa araw na ito, mga kapatid. Sa iyo lang
nagsasawa sa bawat oras na kami lumalapit sa iyo, Lord God. Sa mga araw po ito na patagal po ng patagal yung ating pag-quarantine, Lord God, pero hindi po kami nagsasawa, Panginoon. Kahit po kami nahihirapan, alam po, Panginoon, na nandyan ka na palaging gumagabay sa amin. Dahil alam namin, Panginoon, na dadating yung bukas na ikaw ang aming kasama at sama-sama kaming magpupuri sa iyong banal na pangalan. Thank you, Lord God. Sa kasalanan kami
Maraming salamat, Ama, na aking mga kapatiran, hindi man po nakakarating dito, Lord God, pero may ligaya sa kanilang mga puso, pang mag-worship, pang manalangin, at sama-sama kami magpuri sa iyo, Ama. Lord God, sana dumating na po yung time. Alam ko na ang mga oras na yon ay malapit na, at iyon ang ibibigay sa amin. Tinatanggap na po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala, at alam ko, Lord, na ang bawat isa sa amin ay naghahangad ng kaligayahan na iyong ibibigay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Amen. Kulang ka po ba? Amen? Let's worship the Amen po. Lord. Tayo magalak sa Panginoon at ating awitin ang aawitin. Amen? Bigay po natin ang ating para sa Panginoon. Yes, thank you, Lord. Sama-sama na magpuri sa Diyos. Lahat ng mga tao pinubos ni Jesus. Buhay man at lakas ay ating ihandog ang lubos. Lahat ng suliran ay kalimutan mo na. Pagkat isang maglalawang pagkikunin mo siya. Ikaw ng hallelujah, pinagpala ka na ngayon na. Hallelujah! Hallelujah! Oh Diyos, purihin ka. Salamat po at ako'y pinalaya na. Aawitin, laging sasambitin. Bawat kabutihan mong ginawa sa akin. Halina't sama-sama na magpuri sa Diyos. Lahat ng mga taong ginawos ni Jesus. Buhay man at lakas ay ating ihandog ang lubos. Lahat ng sulira ay kalimutan mo na. Pagkat isang maglalawang pag pinuri mo siya. Sumigaw ng hallelujah, pinagpala ka na ngayon na. Purihin ka, Diyos. Hallelujah! Oh Diyos, purihin ka. Salamat po at ako'y pinalaya na. Aawitin, laging sasambitin. Mga kabutihan mong ginawa sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Oh Diyos, purihin ka. Salamat po at ako'y pinalaya na. Aawitin, laging sasambitin. Mga kabutihan mong ginawa sa akin. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa mga nakijoin po. Sa inyo pong lahat dyan. Kay Pearl, sa mag-asawa po ni Ayan at ni Aracel. Edna, hi! Devotion. Ngayon po mag-devotion na po tayo. Mag-start na po kay Chaser. Chaser, hello! Ayan na si Hello, ate. ganda. Start ka na. Nakamute ka, te. Hello po, yan. Balik nyo na po. Oh, cry na. Okay na. Okay na, ate. Yan. Amen. Okay po. Good afternoon po sa inyong lahat. So, yung isi-share ko pong verse is sa 2 Samuel 22 verse 7. Ang sabi po doon, sa kagipitan po ako ay tumawag. Ang Diyos na si Yahweh ay aking hinanap. Mula sa templo niya ay kanyang tininig ang aking pagsamo at ang aking. Ito pong verse na to is inawit po to ni King David para kay Yahweh. Ito po ay isang awit po ng pagtatagumpay mula sa mga kamay ni Haring Saul. Kasi po that time marami pong may mga digmaan po na nangyari noon. So marami pong
mga naranasan si King David that time, pero malaki Tapos, repeat. Sabihin mo sa kanila, repeat. hello? Nawala po yung nag-embed. Nawala po kanina. Nasaan mo ulit? Nag-embed po yung ano. Pakiulit, Sorry Che. po. Sa akin po ba yun yung nawala? Let's start from the beginning po. Okay po. So, yung verse po is, ulitin ko na lang po ha, sa 2 Samuel 22 verse 7. Sabi po doon, sa kagipitan po ako ay tumawag, ang Diyos na si Yahweh ay aking hinanap mula sa templo niya, ay kanyang dininig ang aking pagsamot ng aking mga hibig. Ito pong verse na to, inawit po to ni King David para kay Yahweh, isa pong awit ng pagtatagumpay mula sa mga kamay ni Haring Saul. So, si Yahweh po ang naging tagapagligtas ni King David nung mga panahon na ito, at napakalaki po ng pagtitiwala niya sa Diyos. So, kung i-compare po natin yung mga naranasan ni David that time, kumpara sa buhay natin, siguro po, napakaliit lamang nito yung ikukumpara natin. Alam ko po na marami po sa atin ang panahon ngayon is nagigipit po tayo, especially dun sa mga wala pong trabaho. Tapos yun sa mga tao na may mga pinagdadaanan. Alam ko po na dapat po ay magtiwala lamang tayo sa Lord. Kasi po, ba sila? Kasi po si Lord naman po is, lagi naman po tayong welcome sa Lord. Welcome po tayo. Kumbaga tayo lang po yung hinihintay ng Lord na tumawag sa Kanya, na tumakbo po tayo sa Kanya. Kasi alam po natin na kapag lahat nilalapit natin sa Lord, kapag nabibigatan na tayo, lahat ng hinagpis na nararamdaman natin, magkakaroon tayo ng kapanatagan pag yung buhay natin is nasa Lord. Kaya patuloy lamang po tayong magtiwala sa Lord. Lalo po sa mga panahon na ngayon, ito po yung time na mas mahaba po yung oras natin na makalapit sa Kanya. Yun lang po. Thank you po. To God be the glory po. Amen. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid. Ito namang aking devotion na nasa Deuteronomy 7 verse 9. Alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At pinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Ang ibig pong sabihin nito na inaantay lang po tayo ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Kahit naman po hindi tayo lumalapit sa Kanya, tapat siya sa atin. Lahat ng mga pinagpipray natin, pinagkakaloob niya. Pero dapat po, marunong tayong maghintay. Hindi yung agad-agad pinagpray natin, makukuha natin. Meron din po tayong agad na madaling makuha ang prayer, pero yung iba talaga dapat po maghintay po tayo. Alam naman natin ng Panginoon na talaga hindi sumisira sa mga pangako niya. Tapat talaga siya sa lahat ng bagay. Di ba nga po sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo napapagalat, nabibigatan sa inyo pasanin, kayo pagpapahingayin ko. Tayo hinaantay lang ng Diyos na lumapit tayo. Katulad ngayon may COVID, hinaantay lang tayo ng Panginoon na lumapit kasi ang mga tao ngayon, tinuturuan lang ng Panginoon na lumapit. Kasi sa panahon ngayon, dati hindi sila nakakaanong lumapit ka sa Panginoon. Tuwing Sunday sa Pilipinas, walang inaatupa kundi magsugal, mag-inom. Ngayon, lahat tayo lalapit sa Kanya kasi mayroong pandemic ngayon. Lahat ngayon maaalala ang Panginoon. Yun lang po at maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta na mga kapatid ko sa pananampalataya? Per? Thank you po. Sino pa kasunod? Ako. Kita
Amen. Last but not the least po. Ang word na binigay po sa akin ni Lord is from Proverbs chapter 19 verse 20 to 21. Hindi lang po ito para sa lahat, pero number 1 sa akin. Sabi ko nga, Lord, thank you. Napakagrabe ng word mo kung mag-speak ka sa amin. Sobrang direct si God. Sabi po dito, verse 20, listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. 21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Di po ba? Grabe si Lord. We have 2 keys. Pagka unbeliever, sabihin na natin ganun, nabasa niya to. Ang nasa isip nila is, first is to listen to advice and accept instruction. In real world, mahirap pong makinig at tumanggap, di po ba? Mapabata man, may edad na o may asawa. Kaya sa huli ang resulta ay palpakang resulta kasi mahirap silang makinig, ayaw nilang tumanggap ng mga sabi sa mga nakatatanda. And then, sa verse 21, sabi niya dito, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. In a word, or worldly thing, pagpaplano ng pangsarili, makamundo, o planong hindi ayon sa Diyos. Kumbaga, self-centered. Kung ano lang yung gusto niyang iplano, yun ang gusto niyang gawin. Hindi niya inililin kay Lord na, Lord, is this your will? Kasi nga, real thing tayo ngayon. Ito yung isip ng mga makamundo. Ayaw tumanggap ng pagkakamali, ayaw tumanggap ng pagtuturo, ayaw tumanggap ng instruction, at ayaw makinig. Very closed-minded po. Tapos, ang gusto lang niyang masunod ay yung plano niya na ito ang gusto ko, ito ang nararamdaman ko, kaya ito ang dapat kong gagawin. Pero kung titignan natin sa ayon ng Panginoon, ang totoo pala is number 1, listen to advice. God is teaching us to be a good listener. Ang hirap, pero kailangan gawin. And to have a teachable heart. Ang hirap din po kasi simula bata ka, maiisip mo, Mom, why are you always doing this to me? Like, you need to obey, you need to follow this one. Puro instruction. Pero pag tumanda ka, marirealize mo na lahat pala nun is ikabubuti mo. At tatanda ka ng ayon sa will ni God. And with the right manners also. And then second, as God says that listen to advice, God wants us to improve ourselves. And through experience of others in their life, we will learn something from it. Then we will be more wise. We will gain more wisdom. Yung experience ng ibang tao, if we are a good listener and we are accepting what they're telling to us, hindi mo na yun na mamalayan, sobra-sobra na pala yung nagigain mong wisdom from their experience. Kumbaga sa mga mas maraming, matured enough na, you will not only gain from what God is telling it to you and from what in your own experience, but to others' experience. You will gain wisdom and knowledge from them. Sa acceptance naman po, sabi dito, acceptance is really hard, but through God, we can accept God's instruction in our life. Paano? Number 1, willingness. Number 2, desire of your heart. And number 3, pray and lean to God so that everything that we will decide, every decisions that we will make, every trials that we will encounter will be entrusted to God. And every trials na yon na sobrang hirap ka na, mabilis na sa'yo ang tanggapin mo sa Panginoon. Every harden in our lives, in sa puso, yung hirap kang tumanggap, hirap magpasako, hirap sa pagtitiwala, hirap sa, katulad po nito, yung pagdidisiplina, yung paggaling ka sa labas, may nagsasabi sa yung, maligo ka agad, magpahinga ka din, maligo. Lahat po yun nasa puso natin, kasi nga willing kang magpaturo. So lahat yun, decisions from the Lord. So thank you, Lord, for your word. Nawa po ito ay magpaalala sa ating lahat, hindi lang po sa akin, kundi matuto po tayong tumanggap ng pagkakamali, matuto tayong magpaturo sa Panginoon. Be a good listener and we have to have a teachable heart so that we could do what is God's plan to our life. Amen po? Amen. Yun lang po.
Okay, magandang hapon sa ating lahat. Bago tayo dumako sa ating prayer, nais kong magsimula ng isang pagtuturo na tatapusin natin hanggang sa ito ay matapos itong ating prayer meeting na Breaking the Chain Prayer Shield. At ito ay tungkol sa divine healing. Kasi nga ang kalaban natin ngayon ay tungkol sa sakit. Sakit na virus, COVID-19. At itong sakit na ito ay sandata ng kaaway para tayo ay matakot, para tayo ay mag-alala, magkaroon ng anxiety, at ma-discourage, ma-depress. Pero ang sagot ng Panginoon ay si Jesus ang ating manggagamot. Jesus is our great healer. Meron tinatawag na divine healing. Divine healing is the act of God through the person of Jesus and the prayers of the saints, where a person is healed physically and or delivered from emotional, mental, or spiritual affliction. Minsan, dahil sa nangyayaring pandemic na ito, emotionally, tayo na breakdown. Yung iba naman nagkakaroon ng depression, mental problem. At yung iba naman ay spiritual affliction ang nangyayari sa kanila. Nagkakaroon ng pagdududa sa kabutihan ng Diyos. Merong 5 types of healing available in the world today. Number 1 is biblical divine healing. At ito yung in-explain ko sa inyo. Pangalawa, yung natural healing. Merong mga natural healing na ginagawa, mga halamang gamot, ganyan. At meron din namang medical healing sa medical. Merong psychological healing, kaya may mga psychiatrist tayo doon sa mga medyo naguguluhan ng isip, kailangan ng mga psychologist. At meron din namang nagpapagaling na demonic. Gagaling ka pero demonic. Yan yung mga albularyo, mga espiritista. Huwag po kayong pupunta sa ganung bagay. Yan binabalaan tayo ng Panginoon sa ganyan. Ang tanong po ay, does God is still doing miracles of healing today? Does God is still doing miracle like divine healing today? Kayo ba ay naniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling pa rin gumagawa ng milagro ng divine healing ngayon? Amen po ba? Amen. O ngayon pagka may problema ka, ang makakatulong lang sa'yo, doktor. Kadalasan po, pag may sakit tayo, doktor agad ang hinahanap natin. Pero ang totoo, ang Diyos natin ay still the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos pa rin na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Nais kong ipaliwanag sa inyo sa liwanag ng Biblia at unti-unti natin ito hanggang sa matapos yung ating prayer shield na ito. Unti-unti nating pag-aralan itong divine healing. Ang sabi po sa Biblia, itong divine healing ay bahagi ng trabaho ng Diyos sa kanyang pagtubos sa sanlilikha. It is part of God's redemptive works. Isaiah 53 verse 4, ang sabi po dito hanggang sa mga sunod-sunod na verse, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyon ay parusa ng Diyos sa Kanya. Kaya Jesus po tinutukoy doon. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. Siya ay nabugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ulitin ko mga kapatid. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Isaiah 53 verse 4 to 5. Dahil pala sa mga hampas, lati ko na tinamo ng ating Panginoon sa krus, tayo ay gumaling. Yan ang pangako ng Diyos.
At ang sabi pa po sa 1 Peter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pakinggan niyo ito. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ulitin ko, kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Pag sa Ingles, ang sabing ganun, by His wounds, you have been healed. By His wound, you have been healed. Yan ang pangako ng Diyos. Dahil sa mga sugat ni Jesus, tayo ay kanyang tinubos at tayo gumaling. Kaya pwede tayong mag-claim ng divine healing dahil yan ang promise ng Panginoon. Matthew chapter 8, 16 to 17. Ganito ang sinasabi. Matthew 8, 16 to 17. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Nung si Jesus ay narito sa kanyang physical body, lahat ng may sakit, pinagaling niya. At ang sabing ganon, yun ay para matupad ang hula ng Propeta Isaiah na sinasabi na inalis niya ang ating mga kahinaan at pinagaling ang ating mga karamdaman. Ibig sabihin, ang dahilan ng pagparito ng ating Panginoong Kristo ay para ma-fulfill ang messianic prophecy na sa kanyang pagdating ay pagagalingin niya ang ating mga sakit at mga karamdaman. Kaya kalooban ng Diyos ng mga sakit natin pag pinag-pray ay gagaling. Amen po ba? So kung kayo man ay may sakit, kinakabahan kayo, uubo-ubo kayo, kayo ay parang may trangkaso, kayo ay parang ito na yata ako, na-COVID na yata ako, kinakabahan kayo, paki-admit nga yun paki-admit si Marlon. Ayan. Kinakabahan kayo. Madalangin kayo sa Panginoon kasi promise ni Lord, yung lahat ng ating mga sakit, tinubos na ni Jesus. Sabi ganoon, natupad ang sinasabi ng Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Mateo 18:16 to 17. Ito pa, mga kapatid, bakit ko binabasa itong mga verses na ito? Para lumakas ang faith natin. Para maintindihan natin yung mga promises ni Lord. Santiago, sa English ay James, Santiago 5:14 to 15. Makinig kayo mga kapatid. Kung kayo ay may sakit, ito na, pakinggan nyo. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis. At sa pangalan ng Panginoon ay pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Uulitin ko, manalig kayo sa salita ng Diyos. Santiago 5:14 to 15. Sa English, James 5:14 to 15. Kung kayo ay may sakit, ito ang sabi ng Panginoon, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at bahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Yan ang promise ni Lord. So, babasahin natin ng mga promise ni Lord sa Biblia bago tayo manalangin hanggang sa ma-build up ang ating faith. Pang-apat, healing is the promise of God's covenant. Sabi nga noon, ang sabi niya, kung ako'y buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Egypto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. Sino daw po ang ating manggagamot? Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. God is our great
physician. The greatest physician is God Yahweh. So dito po, makakaasa na tayo na gagaling tayo kasi sabi dito, si Yahweh ang inyong manggagamot. Kaya po, maaari tayong tumawag sa Panginoon dahil siya ang ating manggagamot. Marcos 16:17-18. Ito pa po. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Mga himala. Sa pangalan ko, sa pangalan nino? Ni Jesus. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng iba't ibang wika, hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason. Ito po, makinig kayo ang kasunod. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Yung lily hands na ganyan, lily hands. Ang sabi dito, gagaling ang mga may sakit na papatungan ng kanilang mga kamay. Kaya po yung may sakit, nilili hands yan. Kung may sakit ang asawa mo, kaibigan mo, kapatid mo, o sino pa bang kasama sa plot, ipag-pray, lay hands, at mag-pray. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan na gumawa ng himala. Sa kaninong pangalan? Sa pangalan ko, sabi ni Jesus, magpapalaya sila ng demonyo, magsasalita ng ibang wika, hindi sila maano kahit tumampot man sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Kaya yan po yung promise ni Lord. Ano? So, katapos na tayo. Sa Corinthians 12:4, 8-10. Ito. Kung ang sarili, kontingan muna kasi may miss pala ito. Sabi ganon dito, there are diversities of gift, but the same Spirit, for to one is given the word of wisdom, to the Spirit to another the word of knowledge, to the same Spirit to another faith, by the same Spirit to another gifts of healing by the same Spirit. Ang mga Kristiyano pala, binigyan ng gifts of healing. Binigyan daw tayo ng gifts, regalo ng Diyos para magpagaling ng may sakit sa magitan ng prayer. So yun ang sabi po. Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Kung yung anak daw niya hindi pinagkait, how much more pa kaya yung ating kagalingan? Amen po ba? So kung may sakit, ipag-pray, hindi ipagkakait ng Panginoon ang kagalingan. Psalms 103 verse 3-4, ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Anumang sakit, sabi ng Psalms, pinagagaling niya, at sa pag-ibig niya't habag, sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala sa pag-ibig niya't habag. So, yan ang mga promises ni Lord sa atin. Huwag natin kalilimutan. Lastly, ito, pinakahuli. Tinubos tayo, Galatians chapter 3, verse 13-14. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay natanggap natin ang Espiritong pinangako ng Diyos. Pinangako ng Diyos. So ito, healing. Binasa po natin itong mga verses na ito at susunod ulit, dadagdagan ulit natin. Tungkol ito sa mga verses sa pagpapagaling ng ating Panginoon na pinangako ng Diyos. Okay, so ngayon po ay dadako na tayo sa ating prayer. Taglay-taglay ang pananampalataya dahil sa mga promises ni God sa atin. So, yung mga naka-assign na magpe-pray, pwede na tayo magsimula na sa ating pananampalataya. Sisimulan natin kay Chaser. Tapos si Ate Telly, at tapos si Yana. Bukas uli, magpa-record kayo, magpatala kayo kung gusto po ninyo kayo mag-lead ng prayer and Sige devotion. po, typing.
Naririnig niyo po ako. Sige po tayo po manalangin. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka namin sinasamba, O Lord. Patuloy na namin dinadakila ang iyong pangalan, O God. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, O Lord. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa mga oras na to ay humingi po kami ng tawad, O God, sa lahat ng mga pagkukulang na nagawa namin, O Lord. Sa lahat ng mga bagay na lahat ng mga maling bagay na nagawa namin, O God, patawarin po kami, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, na linisin niyo po ang puso, Panginoon, ang isipan ng bawat isa, O God. At gawin niyo po kami karapat-dapat sa pagharap sa iyo, O Lord, sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa tuloy na pag-iingat, Panginoon, at protection mo, Panginoon, sa bawat isa. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming pamilya sa Pilipinas, O Lord. Bagamat napakahirap po sa amin, O Lord, na hindi na namin sila kasama, O God, pero alam po namin, Panginoon, na lahat ng mga pagkukulang namin, Panginoon, ay pupunan niyo, O God. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa karunungan at katalinuhan na nanggagaling sa iyo, O Lord. Salamat sa pagpaprovide mo lahat ng pangangailangan namin, O God. Salamat sa mga blessings, O God, na nakatanggap namin, O God. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng mga problema, Panginoon, na nararanasan ng bawat isa, lalo na po ng mundong ito, O God. Patuloy naming nararamdaman, Panginoon, nararanasan ang pagmamahal mo, O God. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy ko pong tinataas sa iyo ang buhay ng bawat isa, O Lord. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Dalayan po, Panginoon, na sa mga oras na ito, Panginoon, pakinggan mo, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa. Tunay nga, Lord, na nagsusumamat kami sa iyo, Panginoon. Kaawaan niyo po kami, O Lord. Kaawaan niyo po ang mundong ito, Lord. Lalo na po sa kararanasan namin, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Hindi lamang ang aming pamilya, Panginoon, kundi ang buong tao, ang lahat ng tao sa mundong ito, Panginoon. Dalangin ko na ingatan niyo po ang bawat pamilya, O Lord. I-provide niyo po ang pangangailangan nila, Panginoon. Financially, O God. Yung mga kakainin po nila araw-araw, Panginoon. Tugunan niyo po ang lahat ng ito, Panginoon. Physically, O God, dalangin ko na bigyan niyo sila ng maayos na pangangatawan, O Lord. Ilayamin po sila sa anong karamdam, Panginoon. Dalangin po, Panginoon, na maging malakas at malusog po sila sa lahat ng oras. I-provide niyo din po yung pangangailangan nila emotionally, O God. Alam ko na maraming tao ngayon ang nade-depress, may stress, Panginoon. Lalo na po na wala po silang trabaho, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pera, O God. Dalangin po, Panginoon, na pamaksin po sila, Panginoon. Dalangin ko na buksan niyo po ang puso at isipan nila, Panginoon, na ito ang panahon, O God, upang sumawag sila sa iyo, O God. I-provide niyo din po ang pangangailangan namin lahat ngayon, spiritually, O God. Sa mga oras na nanginginapit, Panginoon, patuloy namin palaksin yung pananampalataya namin, O God. Alam ko, Panginoon, na ang mga bagay na nangyayari ngayon, Panginoon, ay pinahintulutan mo, O God, dahil may nais ka, Panginoon, na gawin namin, O God. Dalayan ko, Panginoon, na sa iyo po ang puso at isipan ng lahat ng tao dito sa mundong ito, O God, na magsisi kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. At ipadama niyo po sa kanila, Panginoon, na ito ang panahon ng pagtawag sa iyo, Panginoon, at mas makilala kanila, O Lord. Patuloy ko din pong dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang buong simbahan, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, dito sa Kuwait, sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na itas niyo po, Panginoon, ang bawat pastor, O God, ang bawat miyembro nito, Panginoon, at dalangin ko na kahit po hindi kami nakakalabas, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na merong mga social media, Panginoon, na nagiging instrumento, O God, upang maibahagi namin ang salita mo, O God. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo pong bigyan ng wisdom, Panginoon, ng knowledge, Panginoon, ang lahat ng pastor, at dalangin ko na hindi po sila magsawa, Panginoon, na ibahagi
ng iyong salita, O God, upang sa ganon ang mga kapakinig, Panginoon, ay mas makilala ko, Panginoon, kung gano'n kalaki yung magagawa mo, O San. Salamat sa iyo, Panginoon, at dalangin ko ulit na patuloy niyo pong patatagin ang loob, Panginoon, ng bawat isa. Alam ko po na mahirap para sa amin, Panginoon, ang nararanasan namin, O God, pero nagpapasalamat kami, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, ang mga bagay na ito, O God, dahil napakaraming pagtuturo, Panginoon, ng O God. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, na mas magtiwala lang kami sa iyo, Panginoon. At mas maging malakas yung pananampalataya namin sa iyo, O God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Alam ko po na marami pa po panalangin ang bawat isa ulit. Tigin niyo po ito, O God. At sa mga oras na ito, Panginoon, inaangkin na po namin ang patagumpayan ng panalangin ng bawat isa, O God, sa pangalan ng mong anak na si Jesus. Amen. Hello, hallelujah. Panginoon ko, marami pong salamat sa tanghaling ito. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Marami pong salamat sa kalakasan ibinibigay mo po sa bawat isa, sa kagalingan, Lord. Lord, tulungan mo po kami, Lord. Naglulumuhan po kami sa iyo, Lord. Tulungan mo po yung mga tao may sakit na walang inaasahan kundi ikaw, Panginoon. Alam mo, Lord, kung anong desire ng aming mga puso, Lord. Patawarin mo po kami kung nagkakasala po kami sa iyo, Lord. Alam ko po, Lord, na bagaman nagkakasala kami, pero paulit-ulit pa po kami pinapatawad, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito, Lord. Marami rin po salamat sa bawat isa, Lord, na tunay nga po, Lord, na napakabuti mo po, Lord, sa buhay namin, Lord. Sa mga pamilya namin sa Pilipinas, bagamat wala po kami sa tabi nila, pero nandiyan po yung pag-iingat mo, Lord. Lord, tulungan mo po kami. Yung mga pamilya namin sa Pilipinas, Lord, cover mo po sila ng mga dugo mo, Lord. Lord, salamat, Lord. Tulungan mo po sila, Lord. Wala silang inaasahan, Lord, kundi ikaw, Lord. Salamat, Lord, dahil bagamat nagkaroon ng virus na ganyan, nagkaroon ng COVID na ganyan, pero Lord, andun ang protekta mo sa pamilya namin, Lord. At hindi po kami nagugutom, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa pagkakataon nito, Lord. Hindi mo kami pinababayaan, iniiwan man, Lord. Salamat po, Lord. Sa kalakasan, sa kagalingan, bagamat sa amin ay walang mga trabaho, Lord. Pero nandiyan po yung pagpapala mo, pinoprovide mo po yung pangangailangan ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Lord. Salamat po. Pinoprovide mo po, Lord, yung pangangailangan ng bawat isa, Lord. Maraming salamat, Lord. Yung kagalingan, Lord. Yung mga frontliner, Lord, na walang inaasahan kundi ikaw, Lord. I-heal mo po sila, Lord. May mga sakit, Lord. I-heal mo, Lord. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Lord, kayo po ang inaasahan namin. Naglulumuhod po kami sa inyo, Lord. Tulungan mo po kami sa buong mundo, Lord. Nangangailangan po ng tulong niyo. Alam ko po, Lord, na napakaliit lang po nitong pagsubok na to. Pero Lord, alam ko po may gagawin po kayo. Tinuturuan ko lang po yung mga taong lumapit sa iyo, Lord. Lord, tulungan mo po yung mga taong hindi pa po nakakakilala sa iyo, Lord. Lord, tulungan mo po sila, Lord. Marami po salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Lord. Salamat po sa buhay ng mga frontliner, sa mga doktor, sa mga polis, mga nurse na nakaharap po sa mga sakit na mga COVID, Lord. Tulungan mo po sila, Lord. I-heal mo po sila, Lord. Lord, palakasin mo po sila, Lord. Bigyan mo sila ng kalakasan, katatagan. Salamat po sa mga buhay nila, Lord. Salamat po, Lord. Lord, inilalapit ko po sa inyo yung buhay ng aking pamilya, Lord. Salamat po sa pag-iingat mo po sa pamilya ko, Lord. Na lagi po nandiyan ang pag-iingat mo sa nanay ko, sa mga kapatid ko, sa mga pamilya ko po, Lord. Salamat po, Lord, na lagi pong nandiyan. Lord, ibigkisin mo po ng pagmamahalan yung mga anak ko. Huwag po silang pababayaan. Salamat po, Lord, dahil nandiyan ang protekta mo sa kanila, Lord. Salamat po sa buhay nila. Lord, inilapit ko po yung aking mga kapatid sa pananampalataya, Lord. Lord, nilalapit ko po sa inyo yung buhay ng aming pastor. Lord, salamat po sa buhay niya.
na ginagamit mo po sa amin dito para po matuto kami, na mapahayag yung mga salita mo, Lord. Salamat po, Lord, na ginagamit mo siya sa amin, Lord. Na ang pag-iingat mo po sa kanya, lagi nandyan, hindi mo siya pinababayaan, pinoprotektahan mo po siya. Salamat po sa buhay ng aming pastor. Ganun din po si Annabel, Lord. Lord, ingatan mo po si Annabel. Huwag po siyang pababayaan. Sa pagpasok at pag-uwi galing sa trabaho, Lord. Kayo na pong bahala sa kanya. Ganun din po yung anak niya na nasa Pilipinas, Lord, na si Joshua, Lord. Kayo rin pong bahala kay Joshua. Alam ko po na hindi mo siya pababayaan. Protektahan mo po siya kung nasan siya naroon. Alam ko po, Lord, na hindi mo siya iiwan ni pababayaan man, Lord. Alam ko po na andyan po yung mga pangako mo sa kanya, Lord. Sana po, Lord, na ipunin mo po yung puso ng bata na to na muling lumapit sa iyo, Lord. Na mag-init sa mga salita mo, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito, Lord. Na nandiyan po ang laging protekta mo sa pamilya na to, Lord. I-bless mo po sila. I-bless mo po yung pamilya na to, Lord. Maraming po salamat na po sa buhay ng aming pastor. Ganon din po kay Paring Edgar at kay Maring Belia, Lord. Lord, nilalapit po sa inyo yung buhay ni Paring Edgar at ni Maring Belia. Ingatan mo po siya, Lord. Huwag po silang pababayaan. I-bless mo rin po sila, Lord, na ganun sampunang mahal nila sa buhay, pamilya nila sa Pilipinas. Protektahan mo po sila, Lord. Alam po na nandyan lagi pong protekta mo sa kanila, na hindi mo sila pababayaan, na andyan yung mga pangako mo sa kanila, Lord. Salamat po sa buhay nila. Ganun din po si Aljon. Tulungan mo po si Aljon, ingatan, matuto po siya at mag-init po sa mga salita mo. Salamat po sa buhay ni Aljon at sa buhay ng pamilya na to, Lord, na ganun din po yung mga anak na sa Pilipinas, sa pag-iingat mo po sa kanila. Maraming salamat po, Lord. Ganun din po si Randy at saka si Jenny, nilalapit po sa inyo yung buhay nila, Lord. Ingatan mo rin po sila, huwag mo po silang pababayaan. I-provide mo po yung pangangailangan nila sa financial, Lord. Tulungan mo po sila, Lord. Ingatan mo rin po yung mga anak nila sa Pilipinas, si Kambal, si Matmat, yung nanay niya, yung mga kapatid niya, Lord. Salamat po sa buhay ng pamilya na to, na lagi dyan ang protekta mo, iniingatan mo. Kung ano man po yung nararamdaman nila, i-heal mo po sila in Jesus' name, Lord. Kung ano po bang nararamdaman nila, i-heal mo po sila in Jesus' name. Pagalingin mo po sila, Lord. Marami po salamat sa buhay ng pamilya na to, na lagi nandiyan ang pag-iingat mo, at hindi mo pinababayaan, at pinuprovide mo yung mga pangangailangan nila, pag naman ang mga problema nila, Lord. Sana po, kayo na pong bahala, at alam ko po na ibibigay mo po yung mga kahilingan nila. Salamat po sa pagkakataon nito, Lord. Ganon din po si John at saka si Chris na nasa Amerika, nasa Alaska, Lord. Nilalapit ko po sa inyo yung buhay ng mag-asawa na to, Lord, na proteksyonan mo po sila, Lord. Naingatan mo rin po yung kanilang pamilya, yung anak nila, Lord. Yung dalawa nilang anak, si John, si Chris, Lord. Sana po, Lord, na i-bless mo rin po sila, i-provide mo rin po yung mga pangangailangan nila, kung ano man po ang nararamdaman nila, Lord. I-heal mo rin po sila, pagalingin, ingatan, ganun din po, sampunang mahal nila sa buhay. Salamat po sa buhay nila, Lord, na andyan ang pag-iingat mo, pinoproteksyonan mo po sila. Bagamat napakalayo nila dito sa amin, pero alam ko na hindi mo sila pababayaan. Maraming po salamat sa buhay nila, Lord. At ganoon din po si John, at saka si Brenda, Lord. Lord, likisin mo po ng pagmamahalan itong mag-asawa na to, Lord. Kayo po ang maging sentro ng kanilang buhay, Lord. Lord, kung ano man ang mga pagkukulang nila sa bawat isa, punuan mo, Lord. Lord, salamat po sa buhay ng mag-asawa na to, na lagi nandiyan ang pag-iingat mo, Lord. Ganon din po yung mga anak nila, si Tara, tsaka si Hira, Lord. Kayo na po bahala sa pamilya na to, Lord. Bagamat wala po silang trabaho, Lord, pero nandyan po, ipinoprovide mo po yung pangangailangan nila araw-araw, Lord. Maraming po salamat, Lord, na sana po, Lord, na kayo po ang maging sentro ng buhay nila, Lord. Lord, salamat po sa buhay ng mag-asawa na to. I-bless mo po silang mag-asawa, Lord. Kayo na pong bahala sa mag-asawa na to. Alam ko, hindi mo sila pababayaan, iiwan man, Lord. Yan po ang mga pangako niyo, Lord. Salamat po sa buhay ng mag-asawa na to, sa mga blessing mo po sa kanila. Ganun din po sa mga pamilya nila sa Pilipinas, Lord. Salamat po, Lord. Ganun din po si Brother Max, Sister Ann, Lord. Inilalapit ko po sa inyo ang buhay ng mag-asawa na to, Lord, na
ingatan mo rin po sila maging sa pagpasok at pag-uwi galing sa trabaho, Lord. Protectionan mo po sila. Ganun din po si Sister Ann na nagtatrabaho sa ospital, Lord. Lord, kayo na po bahala sa kanya, Lord, na alam ko po nandiyan ang protection mo para sa kanya. Pag-iingat mo po, Lord. Lord, marami po salamat sa buhay nila. Ganun din po yung anak nila na si Iya, na nandun sa Canada. Lord, salamat po at lagi nandiyan ang protection mo sa kanya. Pag-iingat mo po sa kanya. Kayo na po bahala sa kanya sa Canada, Lord. Alam ko po na hindi mo siya pababayaan, iniwan mo. Salamat po sa buhay nila. I-bless mo po rin sila. Alam ko po na nandiyan ka palagi para sa kanila, Lord. Ganon din po si Margaret at saka si Chris, Lord. Lord, nilalapit ko po sa inyo ang buhay ni Margaret at saka ni Chris. Salamat po sa buhay ng asawa na to. Ganon din po si Daniel sa anak nila. Lord, maraming salamat po dahil lagi mo silang iniingatan. Bigkisin mo rin po sila ng pagmamahalan mo, Lord. Kayo po ang manguna sa kanila, Lord. Kayo po ang maging sentro nila, Lord, sa inyong buhay. Lord, salamat po sa buhay ng mag-asawa na to. Ganon din po si Daniel, Lord. I-bless mo rin po sila sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo rin po sila pag-uwi galing sa trabaho at pagpasok, Lord. Salamat po sa buhay ng mag-asawa na to. Ganon din po si Princess at saka si Janjan, Lord. Bagamat nasa malayo po sila, alam ko po na nagpapatuloy po sila. Salamat po sa buhay ng pamilya na to, Lord. Na nakikita po namin na nagpapatuloy po sila, Lord. I-bless mo rin po yung kanilang business. Ingatan mo si Chuchay. Ingatan mo po sila at ingatan mo ang 10 pamilya nila at mahal nila sa buhay, Lord. Ganon din po yung tatay nila, Lord, na may sakit in Jesus' name, Lord. Alam ko po, i-heal mo po yung tatay nila, Lord. Salamat po sa buhay ng pamilya na to, na lagi nandiyan po protection mo araw-araw sa kanila, Lord. Ganon din po si Pastora at saka si Kuya Rolly, Lord. Salamat po rin sa buhay nila at ginagamit po dito sa aming bahay-sambahan, Lord. Salamat po sa buhay ni Pastora, pag-iingat mo po sa kanila, sa pagpasok ni Pastora araw-araw at pag-uwi galing sa trabaho, Lord. I-bless mo rin po sila, ganon din po yung kanilang anak. Salamat po sa buhay nila, nandyan po lagi po. Ganon din po yung business nila. Bless mo rin po yung business nila sa Pilipinas, Lord. Salamat po sa buhay na mag-asawa na to. Ganon din po si Kuya Rolly, ganon din po si Pastora. I-bless mo rin po sila araw-araw, Lord. Marami pong salamat. Ganon din po si Lia at si Benji, Lord. Lalapit ko po sa inyo yung mag-asawa na to. Salamat po sa buhay ni Lia at ni Benji at na ginagamit po dito sa bahay sambahan. Si Lord, naingatan mo rin po si Lia. Ganon din po yung kanilang anak, na si JC, baby JC, si Aisa, yung pamilya nila sa Pilipinas. Lord, salamat po sa buhay nila. Andyan po lagi yung pag-iingat mo, protection mo. Bine-bless mo rin po sila, pinoprovide mo yung mga pangangailangan nila araw-araw. Salamat po sa buhay nila, Lord. Salamat po. Ganon din po si Aracel at saka si Ayan, Lord. Nilalapit ko po rin sa inyo ang buhay ng mag-asawa na to. Ganon din po si Aracel, na lagi andyan ang pag-iingat mo. Ganon din po si Ayan, yung mga anak nila sa Pilipinas, yung nanay niya po, Lord. I-bless mo rin po sila. Alam ko po na lagi nandyan ang pag-iingat mo, protection mo, pag-iingat sa mga anak mo, pag-iingat sa mga anak nila araw-araw, Lord. Salamat po sa buhay nila, Lord. Na lagi nandyan ang protection mo at pag-iingat mo, na bine-bless mo rin po sila, pinoprovide mo yung mga pangangailangan nila sa Pilipinas. Kayo na pong bahala sa mag-asawa na to, Lord. Ganon din po si Che at saka si Alan. Si Che po na nagtatrabaho din po sa ospital, Lord. Covered mo po siya, Lord. Alam ko po na hindi mo siya pababayaan. Ingatan mo rin po siya sa kanyang pagtatrabaho, pag-uwi, galing sa trabaho. Ganon din po si Alan, Lord. Salamat din po sa buhay ni Alan. Nandiyan po yung protection mo, araw-araw, pag-iingat. Ganon din po yung mga anak nila sa Pilipinas. Si Noe, si Athena, si Andre, nanay niya. Yung biyanan ni Che, Lord, si Grace. Lord, kayo na po bahala sa pamilya na to. Na ingatan mo rin po sila, na alam ko laging nandiyan kayo sa kanila. Na hindi mo sila pababayaan. Provide mo po yung pangangailangan po nila araw-araw. Salamat po sa buhay nila. Ganon din po si Allen at saka si Chaser. Lord, kayo na po bahala kay Allen at saka kay Chaser. Ingatan mo rin po sila. 10 ng mahal nila sa buhay, Lord. Ganon din po yung pamilya nila sa Pilipinas. Bigkisin mo rin po sila ng pagmamahalan, Lord. Alam ko po na kayo ang mamumuno sa kanila, Lord. Na alam ko kayo ang magiging sentro nila. Salamat din po. At muli pong
Ginagamit mo si Chen dito sa aming bahay-sambahan. I-provide ko rin po yung pangangailangan nila araw-araw. Ganun din po si G, tsaka si Mehan. Ingatan mo rin po sila. Si Lita rin po, Lord, at tsaka si Myla. Sana po, Lord, na kayo rin po bahala kay Lita, tsaka i-provide mo po yung pangangailangan ni Lita. Wala po silang trabaho, wala rin po no work, no pay din po sila. Alam ko, nandyan po laging protection mo. Ipoprovide mo yung pangangailangan nila araw-araw, Lord. Ganon din po si Rene, na nasa malayo din po, na hindi rin po nakakarating dito at nakakasamba, Lord. Protectionan mo rin po si Rene, si Ivan. Kung ano man po ang nararamdaman nila, ihil mo po sila. Provide mo yung pangangailangan nila araw-araw. Yung mga pamilya nila sa Pilipinas, kayo na pong bahala sa kanila. Alam ko po na hindi mo sila pababayaan. Ganon din po si Janet, si Vivian, si Sister Lydia, Lord, si Ivan, Lord, si Edna, Lord, yung mga kapatid sa pananampalataya, Lord, tulungan mo rin po sila. Huwag mo silang pababayaan, Lord. Si Auring, Lord, kung anumang kalooban mo para kay Auring, Lord, yun sana po ang masunod, Lord. Salamat po sa buhay nila. Nandyan lang po lagi protection mo, araw-araw, pag-iingat mo po, Lord, na hindi mo kami pinababayaan. Alam ko po, Lord, na nandiyan ka palagi, na lagi mo silang po protectionan. Ganon din po si Rose. Si Rose po, Lord, inilalap ko rin po sa inyo ang buhay ni Rose, Lord. Tulungan mo rin po siya. Ingatan ang pamilya sa Pilipinas, Lord, yung mga kapatid niya, anak niya po, yung mga kapatid niya, ihil mo rin po sila kung ano man po yung mga nararamdaman nila. Salamat po sa buhay ng buhay ni Rose, Lord, na kung ano man po yung nararamdaman niya, Lord, kayo na pong bahala. Provide mo rin po yung pangangailangan nila araw-araw. Salamat po sa buhay nila. Ganon din po si Jeff at saka si Sister Leia. Lord, tulungan mo rin po si Jeff na makahanap po ng trabaho. Kung naman kung po ang kalooban nyo, yung po ang masusunod, Lord. Ganon din po si Leia, Lord. Tulungan mo rin po siya, yung mga anak niya, si Sabina at saka si Sophie, Lord. Ingatan mo rin po yung pamilya nila sa Pilipinas, yung nanay niya, yung biyanan niya, Lord. Kayo na pong bahala kay Jeffrey, Lord. Sana po, Lord, na i-provide mo rin po yung pangangailangan ni Jeffrey araw-araw, Lord. Ganon din po si Jessie, Lord. Nilalapit ko rin po sa inyo yung buhay ni Jessie, Lord. Salamat, Lord, dahil ginagamit po siya dito sa aming bahay-sambahan. Kung ano man pong kalooban niyo para kay Jessie, yung po ang masusunod, Lord, na ganon din po na sa trabaho niyo rin po. Sana po, Lord, tulungan mo po siya, Lord, na makahanap muli ng trabaho, kung ano man po kalooban niyo. Kayo na po ang masunod, Lord. Alam ko po na hindi mo siya pababayaan. Marami ko po kayong pangako sa kanya, Lord. Alam ko po na malaki po ang faith niya sa inyo na hindi mo siya pababayaan, Lord. Ganun din po si Yana. Salamat po sa buhay ni Yana na ginagamit mo rin po dito sa aming bahay-sambahan. Ingatan mo rin po yung kalakasan niya. Huwag mo rin po siyang pababayaan. Ganun din po sa trabaho niya, Lord. Salamat po sa buhay ni Yana. Ganun din po yung pamilya niya sa Pilipinas. Si Ian, Lord, nilalapit ko po sa inyo yung buhay ni Ian. Isang rin po siya frontliner. Lord, salamat po sa buhay ni Ian, sa pag-iingat mo. Lord, ingatan mo rin po siya. Huwag mo rin po siya pababayaan, Lord. Alam ko po, Lord, na nandyan na lagi po protection mo. E-bless mo rin po si Ian, Lord. Salamat po sa buhay ni Ian. Lord, salamat po sa buhay ng mga aming kapatiran. Kung sino man po ang hindi ko nabanggit sa aming kapatiran, na alam ko po na hindi mo rin po pababayaan, Lord. Si Pearl, Lord, salamat po sa buhay ni Pearl. Iniingatan mo, Lord. Ganun din po, Lord. Nilalapit ko rin sa inyong buhay ni Pearl, Lord. Tulungan mo po si Pearl sa kanyang trabaho. I-bless mo rin po si Pearl, Lord. Yung trabaho niya po, kung ano po ang kalooban niyo para sa kanya. Kayo po ang masusunod. Sana po, Lord, na hinihili ko po sa inyo na makakita po siya ng kanyang panibagong trabaho, Lord, na sana po hindi na rin po siya makauwi, Lord. Ipagkaloob mo po sa kanya to, Lord. Alam ko po na hindi mo siya pababayaan, Lord. Marami po salamat sa buhay ni Pearl. Ganun din po sa kanyang mahal sa buhay. Lord, salamat po sa buhay nila. Dalawa, Lord, na nandyan po lagi pag-iingat niyo. Alam ko po, Lord, na lahat po ng aming pinag-pray at tinugon niyo na po. Maraming po salamat sa buhay namin, sa buhay ng aming mga kapatiran. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa dakilang pagpapala ng Panginoon Diyos. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, thank you, O God.
Lord, lumalapit po kami sa iyo, O God, sa lahat ba ng mga kasalanan na gawa namin. Nagpapakumbaba po kami, O Diyos. Kami po ay muluhod, humihingi ng tawad sa iyo, Ama. Baguhin mo ang aming buhay, O Diyos. Linisin mo ang aming isipan, ang aming puso at aming karamdaman, O God. Father, we trust to you any circumstances na nangyayari ngayon sa buong mundo, nararanasan ng bawat pamilya, ng bawat tao, O Diyos. Father, right now, O Lord, by the power in your name, Jesus, for giving us the authority, we declare healing in Jesus' name. For whole world, O God, we declare blessing, O God, spiritually, materially, and Lord, physically, O God. We declare harmonious spirit in Jesus' name. We declare, O God, forgiveness, O Lord, a forgiving heart. We declare a joyful and a loving, O Lord, that comes from you, to pour out in each and every one of us, O God, and each people, O Lord, sa buong mundo at buong places, O God. Father, ikaw ang maghari, O God, sa buong mundo na to. Right now, O Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, we rebuke any evil doing, O God, ng mga kaaway. Lahat, O Lord, at the evil doers, O God, ay aming winawasak ngayon sa pangalan ni Jesus. Ngayon, O Diyos, ay aming dinideklara na hindi na po sila mananahan, O God, sa bawat mundo. Father, cleanse, O God. Purify, O Lord, your blood, O God. Father, we ask thee, O God, have mercy in the whole world, O God. Have mercy on us, O God. Father, alam ko po na hindi mo naman kami bibigyan ng hindi namin kaya. Nagtitiwala kami sa iyo, O Diyos, dahil kung ano yung nasa isip namin na kaya namin ay mas hanggang doon pa pala yung kaya namin dahil ikaw nakakaalam sa buhay namin, O Diyos. But Father, you know our hearts, O Lord. Umiiyak na po ang aming puso, O God, na patuloy na araw-araw na malapit sa iyo. May mga karamdamang nag-aalala, nagda-doubt, mga fears, O God. You know us, O Lord. These are our emotions in the worldly thing. But help us, O God, that you will purify our hearts, O God. You will always give us the courage that comes from you. You will give us strength, O Lord, that comes from you, O God. Remove any hindrances, O Lord, na binigay ng kaaway, O God. So that the flow of the blessing, the flow of the presence, O Lord, the Holy Spirit that comes from you will flow smoothly in our lives, O God. Heavenly Father, I declare right now in Jesus' name, Espiritu ng away, ng gulo, sa kung ano man ng lugar na meron ngayon, Lord, we rebuke in the name of the Lord Jesus Christ. Give them the wisdom and understanding, O Lord. I-pour out mo yung unity, O God, na ito ang panahon na hindi pag-aaway-away, kundi ang panahon, O Diyos, ng pagkakaisa, especially in the Philippines, O Lord. May mga taong nagwewelga, nagrarally. Father, touch their heart. Pagabagin mo yung puso nila, O Diyos, na magkaisa sila kung ano man po yung mga principles or mga inihayag ni Duterte, ang aming President, O God. Let your will be done. Give also our President the wisdom, O Lord, on how to lead, O Lord, all the people, O Lord, in the Philippines, O God. And also for every president in the countries, O God. Give them wisdom and strength, O God, na ialay nila ang kanilang mga desisyon sa iyo. Matuto silang lumapit sa iyo. Any cultures man yan or religion, Father, I know that He is ang aming Diyos, O God. At sa mga taong di pa nakakilala sa iyo, Ama, na mga nagli-lead, Father, give them, O Lord, the salvation, O Lord, that they will know you more. Father, I know na isa lamang po itong pagsubok na patuloy na kami iyong pinapaalalahanan, O God. Sabi mo nga, O Diyos, sa laki man ng bundok ang aming problema, ay hindi kami mayayanig, O Man. Dahil ikaw ang aming Diyos na mapagmahal, O God. Thank you for unfailing love, O God. Dahil patuloy mo kaming tinuturuan. Salamat po sa paalala mo na ang mga salita mo ay buhay. Patuloy ni-strike mo ang aming puso, O Diyos, upang babago kami, Ama. Father, thank you that once again, ikaw ang aming great healer, O God. That the doctors and nurses and medicines are just your instrument, O God. But number one healer is you, O Lord, and we will lean on you always. Patawarin mo kami, O Diyos, kung yung aming kahinaan ng katawan, kapaguran, ay nangingibabang, O God, kesa sa paglapit sa iyo. Ibalik mo, O God, yung alab at yung uhaw ng puso namin na
lumapit sa iyo, O God, na any sickness na nararanasan namin, yung katamaran, O Diyos, Father, help us, O God. We can't do this without you, O Lord. Give us the strength, O God, yung pursige, O God, ng puso namin, ng isip namin, ng katawan namin ay umayon sa iyo, Ama. Above all, O Lord, strengthen us spiritually in the name of the Lord Jesus Christ, that every day, every minute, O God, ay mauuhaw kami lumapit sa iyo, makapag-communicate sa iyo. Forgive us, O God, kung tatamad-tamad po kami sa mga panahong ito. Give us, O Lord, na strength na maging masipag kami, O God, sa paglapit sa iyo, sa pagko-communicate sa iyo, sa pagbabasa ng mga salita mo, O God, na hindi lang po namin physically, but to feed us, O Lord, spiritually, O God, by your word. Give us also the heart, O Lord, the passion, O Lord, to worship you always, O God, na not only in the gatherings, but also, O God, individually. Palakasin mo, O God, yung personal devotion namin sa iyo, so that our personal journey to you, O God, ay may ayon sa plano mo. Father, thank you, O God. Ito po yung panahon na kailangan ka namin, O Diyos, na kahit na hanggang sa matapos po itong sakuna, Ama, ay patuloy kami lalapit at mauuhaw sa presensya mo, O Diyos. Salamat po sa kagalingan ng bawat isa na nangangailangan, O Diyos, ng kagalingan na nanggagaling sa iyo, ng lakas, pour out mo, O God, sa bawat tao ngayon right now in Jesus' name. Kung yung pinaranas mo sa akin, O Diyos, sa amin ng mga taong gumaling ngayon, O God, ay iparanas mo rin sa iba, O Lord, na para lang kami nagdahilan. Kasi ganun ka kung kumilos, O Diyos. Mas mabilis pa sa kidlat, Ama. Father, thank you. Thank you for your love. Thank you for your presence. Thank you for choosing us over ng mga anak mo. Thank you, God. You are so wonderful, O Lord. Ikaw ang best sa best ng lahat, O God. You are the King of Kings and the Lord of God. You are our great Father na kahit anong oras pwede ka namin tawagin at sandalan. Ikaw nga ang Diyos ng mga Diyos, pati ikaw ang aming mapagmahal na Ama sa amin, O God. Salamat sa pagyakap mo lagi sa amin. Salamat sa pagpapadama ng pagmamahal mo. Salamat sa pag-comfort mo, O God, sa bawat isa. Comfort always, O God, from baby, O Lord, hanggang sa may mga edad, Lord. Ipadama mo, O God, kung gaano kasarap na sa presensya mo. Ipadama mo, O Diyos, yung kapahingahan, O God, sa buhay na kinakailangan. Napakahirap, O God, na mamuhay sa mundo. But in the perfect and right time, we will not be afraid that someday we will be with you forever, O God, for the second life. Father, thank you that we have no fears of dying. Because after dying here, we have an everlasting life to you, O God. Thank you, Jesus, for everything. We give all the glory and highest praise to your name, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord, for the answer sa ating mga panalangin. Nanalig tayo na anumang hiningin natin sa pangalan ni Jesus ay kanyang tutugunin. Ngayon naman, mag-iipatay ng music. Tayo ay bibigyan ng isang comforting sheet o music. Pinangako sa atin ng mag-asawa ni Ayan at ni Aracel na tayo ay kanilang aawitan at ito'y handog nila sa ating Panginoon at pwede tayong sumabay kung alam natin ang kanilang prayer. Kakanta na po kami? Ay hala, sige na, bira. Wala. Sige na, meron. Sige po. Kasunod na kakanta ay si Edna. Nawala. Kakanta na po kami, ha? Sige. Kakanta na po kami. Tayo po yung muling umawit sa ating Panginoon. At bigay natin sa Kanya lahat. Daan po natin sa pag-awit, pagmamahal natin sa Panginoon. Panginoon, ang nais ko
Nagsasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kaninga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo naman. Matatagpuan sa iyo naman. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim. Salamat sa'yo. Thank you, Lord. Ang puri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo lamang bagay. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka Sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Nagmasumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. At sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Nagmasumpungan ka sa dakong lihim. Maraming salamat sa inyo mag-asawa. Praise God. Thank you Lord sa awitin para sa Panginoon. Muli ay nagpapasalamat kami sa inyong pakikiisa sa ating Breaking the Chain Prayer Shield. Pangatlong araw natin bukas ay muli tayo dudulog sa Panginoon sa pang-apat na araw ng ating 20 araw na pagsasama-sama online sa ating pagdulog sa Panginoon upang ipag-pray ang pandemic na ating naranasan ngayon sa buong mundo. Maraming salamat Pearl, mag-asawa ni Allen, at si Che, Ayanara,
Sino ba ba? Edna. Edna. Nawala na si Edna. Umuwi na sa kanila.